ICC tinanggihan ang appeal ng Duterte camp sa interim release. Mga supporters ni President, ang dating President Rodrigo Duterte, emosyonal. Ito po, supporters ni ex-President Duterte emosyonal ng tanggihan ang interim release ng dating Pangulo. Ito na po, panuorin po natin. Ito po si Ma'am. Here in Holland, this country, the international human rights is in this country. Our former president is old. And he did nothing. Hindi ko na tayo magbibigay ng Ito po ang mga pangyayari nang ihayag ng ICC ang kanilang desisyon. Ano po? Emotional, may galit. Karamihan sa kanila galit. Bakit sila magagalit? 'Di ba? Marami po ang naging biktima ng extrajudicial killings. Yan po dapat ang kanilang isipin, yung biktima. Ang sabi nga ng ICC, hindi po rason na matanda na ang isang taong nililitis. Ano? Yun po ang kanilang mga sinasabi. Ang desisyon ng International Criminal Court, ICC, Appeals Chamber noong November 20, 2025 na tanggihan ang apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pansamantalang pagpapalaya, interim release ay hindi lamang isang simpleng pagbasura sa isang legal na hakbang. Ito ay isang malalim na pagpapatunay ng prinsipyo ng pandaigdigang katarungan na hindi maaaring mapahina ng politikal na impluwensya, edad o kalusugan ng isang akusado. Sa pamamagitan ng pagre-reject sa tatlong pangunahing argumento ng depensa, ang pagkakamali sa pagtatansya ng panganib, ang pagtanggi sa mga garantiya mula sa isang miyembro bansa at ang hindi pagbibigay halaga sa humanitarian consideration, ang ICC ay naghayag ng isang malinaw na mensahe. Ang proseso ng paglilitis laban sa mga krimen laban sa sangkatauhan ay dapat na protektado mula sa anumang panganib sa makakabawi o makakapinsala sa katotohanan ng at ang mga biktima. Yan po, napakalinaw ang kanilang desisyon. Sa mas malalim na antas, ang desisyong ito ay sumasailalim sa tensyon sa pagitan ng gobyerno ng mga bansa at ang obligasyon ng international na bansa na nabatas. Si Duterte na naharap sa mga akusasyon ng pagiging responsable sa libu-libong extrajudicial killing noong kanyang war on drugs mula pa 2011 hanggang 2019 ay inaresto noong Marso 2025 at dinala sa dahig batay sa arrest warrant ng ICC. Ang kanyang apela ay nagbanggit ng kanyang edad, 80 taong gulang at lumalang sa sakit bilang basihan para sa paglilipat sa custody ng ibang bansa. Ngunit ang appeal chamber sa pamumuno ni Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza ay nagdesisyon na ang mga ito ay hindi sapat
upang mabawasan ang mga panganib tulad ng flight risk, pag-uugnay sa mga testigo o pagpapatuloy ng mga krimen. Ayan po, panuorin po natin. lakas. Okay? Tayo magbibigay lakas. Oo. Yan. Please release! Let him go! Maraming salamat po. Well, Emotional, galit. mga kondisyon na pinayagan ng isang host country para I'm not really into politics, but of course, I'm in standing for a former president, Rodrigo Roa Duterte, because he has done a lot of things in our country on his journey as a president. And of course, we're human, and he's already 80 years old, so it's so sad I feel about that this path. Sinasabi niyong 80 years old na siya. Mas matanda pa nga si Chavit Singson sa kanya. Si Chavit Singson is 84. Ha? Si namayapang Juan Ponce Enrile ay 103 years old. Ano po? Kayo po na bilang supporters ng mga Duterte, sana tignan nyo rin kung ano ba ang nagawa ni Duterte, bakit siya nakulong. Ano po? Mas marami po ang tumatangis dahil nga sa kanyang war on drugs. Ano po? Ang kanyang war on drugs ay nagbigay ng napakalaking kalungkutan sa mga biktima. Kasi po, nandyan na po yung mga pati bata na damay, pinaghinilaan yung isang lalaki na may daladalang anak, pinaghinalaang pusher, pinagbabaril, pati yung anak na damay. Yung mga ganung bagay, sa kanyang war on drugs, sinabi niya naman yan, na ituro lang daw siya kung sakaling ang mga pulis ay didimanda. Siya daw ang bahala sa mga pulis na yan. Nasabi niya sa kanyang mga video yan eh. Oh. Batay sa artikulo 58 ng Rome Statute, ang ICC ay nag-evaluate ng possibility ng mga panganib, hindi lamang ang katiyakan at ang mga ebidensya tulad ng pampublikong pagtanggi ng pamilya Duterte sa kanyang pag-aresto. Ano po? Kanilang panawagan para sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas at kanyang political na network ay nagpapatunay na ang mga garantiyang ipinanukala ay hindi epektibo. Ito ay nagdudulot ng konklusyon na ang ICC ay hindi lamang nagproprotekta sa proseso ng paglilitis, kundi pati na rin sa integridad ng international na hustisya laban sa mga akusadong may malaking impluwensya tulad ng pagiging dating Pangulo na may malawak na suporta sa Pilipinas at abroad. Sa konstrikto ng Pilipinas, ang desisyong ito ay nagbubunga ng doble haplos ng epekto sa lipunan at politika. Una, ito ay isang tagumpay para sa mga biktima ng human rights advocates na matagal nang hinihingi ng accountability sa libu-libong pagpatay ng nauugnay sa Dragon War na nag-iwan ng sugat sa libu-libong pamilya. Sa Manila, ang mga kamag-anak ng biktima na nagtipon-tipon upang manood ng desisyon, hawak ang mga placard na nagsasabing Duterte's detention is our safety. Ano po? Yan po ang kanilang panawagan. Duterte's detention is our safety. At ang kanilang reaksyon, pagsisigaw ng tuwa at pagpupuri ay nagpapakita ng malalim na pag-asa na
ang hustisya ay hindi lamang abstrakto, kundi isang konkretong hakbang tungo sa paghilom. Ano? Pangalawa, ito ay isang hamon sa politika na landas fame ng bansa, lalo na sa gitna ng desisyon ng korte na hindi maaaring gamitin ng mga bansa ang pag-withdraw mula sa Rome Statute upang protektahan ang mga akusado sa mga krimen. Nasa ilalim ng pagsisiyasat na ang pag-withdraw ng Pilipinas noong 2019 ay hindi nagbago ng obligasyon sa mga nakaraang krimen at ang pagpapatuloy ng pagkakakulong ni Duterte na ay nagpapaalala sa gobyerno ni Pangulong Marcos na ang international na batas ay hindi maaaring baliwalain ng walang kahihinatnan. Mali na po. Tuloy po tayo. Right now, the total darkness of his soul is really hard also, of course, especially to the people of Davao. We expected it to be positive, so have a better future for the Philippines. But I think the Philippines is right now doomed of what happened. We expected more. Ang pagtanggap ng pamilya Duterte kabilang ang Vice President Sara Duterte sa desisyon ay nagpapakita ng isang pansamantalang pagkakaisa, ngunit ito rin ay nagbubunga ng tanong kung paano ito apektuhan ang kanilang politikal na kapangyarihan sa darating na eleksyon. Sa mas malawak na pandaigdigang perspektibo, ang pagre-reject na ito ay nagpapatibay ng bisa ng ICC bilang tagapagtanggol ng mga karapatan ng tao laban sa mga estado o individual na naniniwala na sila ay nasa itaas ng batas. Ito ay paalala ng edad o kalusugan ay hindi pwedeng maging get out of jail free card para sa mga akusadong responsable sa mass atrocities at ng proseso ng paglilitis na nagsisimula pa lamang sa pre-trial stage ay dapat na libre mula sa anumang manipulasyon. Ayan po, bring him home. Ayon po sa kanila. Ito ang matagal na pinapanawagan ng mga Duterte supporters. Sa huli, ang desisyong ito ay hindi pagtatapos ng kwento. Ito ay simula ng isang mas mahabang laban para sa hustisya na maaring magbago ng kurso ng kasaysayan ng Pilipinas, na nagiging halimbawa kung paano ang international na institusyon ay maaaring maging sandigan ng mga lokal na biktima laban sa kapangyarihan lokal. Habang nananatili si Duterte sa ICC custody, ang tanong nananatili ay magiging katarungan ba ito sa mga libo-libong nawala o magiging simula pa lamang ng mas malalim na polarisasyon sa lipunan? Ang sagot ay nasa mga darating na yugto ng paglilitis. Ngunit ang ICC ay nagbigay na ng malinaw na direksyon. Walang immunity para sa krimen laban sa sangkatauhan. Walang immunity laban para sa krimen laban sa sangkatauhan. At dapat maintindihan yan ng mga supporters ni Duterte. Ano po? Ang inyong puon ay may kasong crimes against humanity. Tandaan nyo po yan. Kailangan niya pong pagbayaran ang mga nagawa niya sa mga sangkatauhan. Okay.
Ulitin ko po, walang immunity para sa krimen laban sa sangkatauhan. Yan po ang mga kaganapan. Marami pong salamat. Wag niyo pong kalimutang paki-like, subscribe, and share. Ramir Boulder po sa aking channel at saka Facebook page. Marami pong salamat.